Okay, susunod ay 33 na sign ng araw ng paghuhukom. Ang mga tapat na tao, mga taong tapat, ay ituturing na mga taksil. Ituturing na mga taksil at ang mga taksil naman ay pinagkakatiwalaan. Okay? Ano yun? Ha? O vice versa. Kapag ikaw ay tapat na tao sa panahon na sign ng araw ng paghuhukom, ay ang turing sa'yo ng karamihan sa mga tao, taksil ka. Diba? Traidor ka. Sip-sip ka. Balingbing o anumang katulad nito. At yung mga taong, sila yung totoong balingbing, sila yung totoong taksil, sila yung pagkakatiwalaan. Sila yung tinatawag na pagkakatiwala. Kaya baliktad ang mundo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay? Ang tanong, nangyari, umiiral na ba ito? Mayroon na? May kilala kayo? Okay. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. You know? Yung mga tao na mahilig manira ng ibang tao sa harapan mo. You know? Kasi kung kayang siraan ang ibang tao sa harapan mo, ikaw din kaya kanyang sirain sa harapan ng iba. Malinaw? Kaya mag-ingat ka sa mga taong ito. Ito isa sa mga palatandaan ng oras, ng araw ng paghukom, ng pagkaguno ng mundo. Nakita natin sa mga nabanggit natin kanina, ang isa sa mga palatandaan ito ay ang pagkawala ng katapatan, mga nabanggit natin mga last week, at ang mga taong itinalaga sa mga posisyon ng authority na hindi sila kwalipikado. Diba yung mga tao na masyala yung naging mudir ngayon, ang iba yung naging mudir, pero wala namang experience. Diba? Ang iba nagiging modern ng, halimbawa, naging doktor, graduate lang doon sa YouTube. No? Tapos nagiging doktor na. Itinalaga na siya bilang isang doktor. O din naging yung principal, wala namang experience pagiging principal. Oh, banggitin mo natin na. Banggitin mo natin yung senator. Ha? Wala akong kinalaman diyan, ha. Okay. Basta yung mga nasa posisyon ng authority, higit lalo yung authority na may kinalaman sa bayan, no, may kinalaman sa panglipunan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pamamahala. No? Pamamahala ay itinalaga ng isang tao na samantalang ay hindi naman siya kwalipikado doon sa posisyon na yun. Bakos ang iba nga, dahil sa posisyon, hinihingi pa ito. At talagang magpapakamatay siya para rito sa bagay na ito. Samantalang alam niya sa sarili niya, hindi siya kwalipikado. Dahil ang hinahabol niya either pera o status. Okay? Estado, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ang isa pang palatandaan ay ang isang tapat na tao na ituturing na taksil. Ibig sabihin ay sumasailalim sa mga paghamak at hindi itinuturing na tapat. Sa panahong pinagkakatiwalaan ng mga sinungaling, pinagkakatiwalaan ng mga mapagkunwari, pinagkakatiwalaan yung mga manluluko at ang mga traidor. Diba? Pinagkakatiwalaan yung mga manluluko. Kung madami yan, ha? Okay, lalo pa sa pag-ibig, no? Okay. Pinagkatiwala, no? Sa isang tao ang tinatawag na kanyang pagmamahal. Ninaw? Okay. So, lalo pa sa mga bagay na may kaugnayan sa posisyon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsu Muhammad biyadi la taqumu hatta wa dhakara minha wa yukhawwana al-aminu wa yu'tamana al-kha'inu." Sumusumpa ako sa nagtangan ng kaluluwa ni Muhammad, ang oras ay hindi magsisimula hanggat pagkatapos binanggit niya ang ilan, ang taong tapat ay aakusahan ng kataksilan at ang taong taksil ay pinagkakatiwalaan. Okay, pinagkakatiwalaan. So, malinaw? So, mayroon ba kayong experience sa ganito? Personally? Oh, walang duda sa mga, lalo pa, nangyari nga sa mga Muslim community, how much sa mga hindi Muslim community? Lalo pa pag politika. Pero wala ko pag-experience. Ako lang. Experience ko. Okay, may experience mo rin yan. Maghintay ka. Si ano pa? Ano pa ang mga na-experience nyo nito? Share nyo naman dyan. Okay?
na alam mo na hindi siya hindi siya qualified. Tapos, di ba? Pero of course mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ano siya dito, ang paano ang advice natin dito sa mga tao na halimbawa nakaranas ng ganito, tapos siya yung qualified, tapos sa halip na siya yung nandoon, tapos yung ibang tao na hindi qualified na nandoon. So ano ba yung maaring reaction mo kapag nangyari ang ganito? Unfair, no? Ano? Pagkatapos siya yung supervisor mo pagkatapos. Uy, totoo yan. Oo, dami No? mo sabihan po lang sa Di? Yung totoo siya. Yung tuturuan mo siya pagkatapos ilang araw nagiging tumaas na agad yung ranggo niya. Subhanallah. Ang mahirap pa no, naging tumaas yung ranggo niya dahil sinisiraan ka niya. Ganun ka po yun. Sa nakapuwet po yun. Kasi magaling siya mga dumiga doon sa mga katotohanan. Isa siyang linta. Ustad, buti po yun kaya hindi niya pinapatay. Karamihan pinapatay para Mas matindi naman talaga yon. Yan sa akin, sa akin naman Talagang mamatay na kung mamatay basta makuha lang na yung posisyon na yon. Karamihan na yun. Sa mga politika, meron yan. Sa amin na. Sa Maginano. Nangyayari yan. Hindi lang yan sa action, may mga ibang lugar din na talagang rampant yung ganitong klase ng kalakaran mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? So, kapag nangyari sa atin ito, unang-una, tandaan po natin, sabi nga nila, hindi natutulog ang Diyos. Okay? Pangalawa dito, wag kang makipag sa kanya. Wag mong ilagay ang level mo sa kanya. Ibig sabihin na wag ilagay sa level sa kanya, alam mo, gagawa ka rin ng paraan para siraan siya, para umangat ka rin. Kasi pag ganyan ang ginawa mo, wala kang pinagkaiba sa kanya. Wag mga kapatid. Isipin mo na lamang na, signer talaga ng araw ng paghuhukom. Yun na lang. Para medyo gumaan sa kasi alam natin nasasaktan tayo. Diba? Pero para maging magaan para sa'yo, isipin mo na lang na, wala na, ito talaga yung sinabi ng Propeta Sallam. Maraming salamat sa iyo kapatid dahil sa iyo nakita ko yung sign. Natutuo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sa kanya mga sabi, sa kanya mga salita. Tapos tuwang-tuwa siya, bakit pala yun? Ikaw na talaga yung sign. Ikaw na isa mga sign doon na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, bagkus yun, gawin mo lang kung ano yung nararapat na gawin, yung trabaho mo na maayos sa pamamaraan at hindi labag. Din ang Allah subhanahu wa ta'ala ang isip man lang, kasi kahit ako marami akong natutunan sa trabaho ko. Kung para sa akin talaga. Diba? Kung hindi para sa akin, kung hindi inilaan sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit magpatayan ka dyan, kahit ipagpatayan mo, hindi yan pagkakalusin ng Allah. Diba? Wala na. Talagang ang napakahalaga ng paniniwala sa qadar after all. Na ito ay bagay na ipinagkaloob ng Allah at ito ay bagay na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam natin yung Hari Prophet Sallam na lahat ng tao ay mag-ipon-ipon para bigyan ka ng kabutihan. Kung hindi naman ito ay pagkakalusin ng Allah at hindi itinakda para sa'yo, hindi mangyayari ito. Diba? Makukuha mo lamang kung ano ang itinakda sa'yo ng Allah. At the same time, mag-ipon-ipon ng lahat ng tao para bigyan ka ng kasamaan, ay hindi mangyayari ito. Maliban lamang kung ito itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Inangat na ang panulat at tuyot na ang tinta. Lahat ay nakalista na sa Lawhim Mahfuz, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya there's no point na makipagtagisan ka, ipakita mo yung tinatawag na galing mo para lang mangibabaw ka. Okay? So, ang mahalaga, magtrabaho ka ng maayos na ayon sa hinihiling na alinsunod sa tinatawag na batas at hindi ito labag at alinsunod sa tinatawag na panuntunan. Okay? Ang mahalaga, sumahod ka. So, yun yung mga kapatid. Diba? Yan ang pinakamahalaga doon, mga kapatid. Mahirap na trabaho ka na walang sahod. Kaya nga andyan yung labor court eh. Anong ginagawa ng labor court? Okay? So magreklamo ka sa labor. Huwag ka na pumunta sa consulate.
Sabihin ko sa, huwag mo pasukin niya. Sabi ko sa gwardya. Okay. So malinaw mga kapatid.